Mga kapaglaom, the nature around us does not teach us wonderful lessons in life. But how about this masterpiece of God which has been lent to us, our bodies? What does this amazing, intricate form teach us? Join us as we discover amazing lessons from our bodies here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Usa ka matahom nga kabuntagon din ha kaninyo amo mga pinalanggang mga kapaglaom, amo kamong ginaabi-abi ni ining atong programa Matag Sayo sa Buntag. Mga kapaglaom, atong programa nga sa pag-inampuay ug pagtubo din ha sa atong kahibalo sa mga mahinungdanong prinsipyo sa kinabuhi. Yes, kapaglaom Giselle. Kumusta ka mo mga kapaglaom? Kumusta ang inyong simana? Kami nagasalig nga kitang tanan nakasinati sa pagkamaayo sa Ginoo luyo sa mga hagit sa kinabuhi. Og nalipay kayo kami nga kamo nakig-uban na usab nining atong programa Let's Pray Pilipinas kay dinhi mag-inampo ay ta mga kapaglaom gawas nga kita mag-uban alang sa pagampo ato sa hisgutan gining tubag og pangutana sa atong kaugalingon nganong kinahanglan man nga aduna kitay personal nga relasyon sa atong Dios apan sa dili pa nato kini ipadayon sa di pa ta moadto sa unahan ubani kami sa pagampo nining takna ato iduko ang atong mga ulo magampo ta. Among langiton og dalaygon nga Dios dining takna sa kabuntagon malipayon usab kami nga nagaduol diha kanimo human sa tibuok nga gabi namo nga pagpamahulay imong gibag-o ang among kusog imong gibag-o ang among paglawom karong adlaw andam na usab kami nga makigbisog maghimo sa among mga bulahaton ug labaw tanan ang pagday kanimo ikaw maghiusa ka namong tanan ining kabuntagon bisan kami nagkalagyo kauban sa among mga kapaglaom diha silang panimalay o bisan asa mang dapita sila nining taknaa hinaot nga kami usahon nimo diha sa kagugma pagpanalangin o sa pagpasaylo kining tanan among gipangayo pinagi sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Laron, for that prayer. And again, good morning sa atong mga kaubanan din ni Pastor Laron. And also, we have Kapaglaom Hermie. And mga kapaglaom, amo kamong ginaabi-abi once again, kamong tanan nga naglantaw sa ato ang Let's Pray Pilipinas hiniha sa Cebu. Mga kapaglaom, amo kamong giawhag sa padala no sa inyong mga prayer requests and mga praise reports. And mga kapaglaom, kung kamo dili maka-access o internet connection, kung layo-layo medyo ang inyong cellphone sa mga signal, ngun ana mga kapaglaom, ayaw kamo kabalaka tungod makita gihapon kita sa GSAT Channel 37 mga kapaglaom. And of course, we are always live din sa atong Facebook account. Please search mga kapaglaom, Let's Pray Pilipinas, ug mahinmo ninyong ipadala inyong mga prayer requests and praise reports. I-comment lang sa atong comment section or pwede mong moderiso sa ato ang messenger account kaya na makapaglaom kung labi na gyud katong na ay mga specific nga prayer kapaglaom pastor no nga ang uban nila gusto ipa-on air no. So mahimo gyapon ninyong ipadala mga kapaglaom. And of course kung again, doon na tayong mga numbers. Makita ubos sa ato ang screen, mga kapaglaom. Pwede nyo mo text, pwede mo tawag, mga kapaglaom. Tungod kay open kanunay ang ato ang hotline. Mga kapaglaom, ang atong Dios matinumanon sa iyang saad, nga siya magatubag sa atong mga pag-ampo, uyon sa iyang mahigugmaon nga kabubuton.
Atong paminawan ang atong praise report pinaagi ni Kapaglaom Gail. Unanimity namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. A splendid morning and happy Sabbath to you all na Kapaglaom who are watching and listening with all eyes and ears in FB and YouTube Live here in Hope Channel Worldwide. This marvelous Sabbath, we have another praise report from different areas of the globe. To start with is from a mobile number 0926600248. The prayer concern is about the teacher board examination of Ruth Paganoza Garganera. Ug karon sila nagadayeg sa Ginoo sa pag-answer sa ilang mga prayers kay na-hire na siya as teacher 2 in senior high at Hill Montanilla National. Next one is likewise from a mobile number from 09269-24829. The prayer request is health. And now, grateful kaayo siya that the operation was successful of the gallstone ni Lucrecia Ramos and her recovery sa kaayuhan sa iyang lawas. And our last but certainly not the least, prayer concern is about work ni Priscilla Amor Lariosa sa NCLEX exam kay nakapasar siya and she is very thankful to God. Praise God for all the granted prayers and how truly great is the Lord. This is your Kapaglaom Gail reminding, be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. Once again, I am encouraging everyone to send and share more. Always stay tuned here in Let's Pray Pilipinas for more God-answered prayers. Unanimity namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Amen. Wow, thank you so much, Kapaglaom Gail, for bringing us that wonderful praise reports gikan sa atong mga kapaglaom gipadala all around the globe, no? Daghang salamat mga kapaglaom sa pagpadala sa inyong mga praise reports. And again, if you have something nga gusto nyo ihatag pasalamat uli din sa Ginoo, you can share it to us mga kapaglaom. Mahimo na pud na nato nga i-share sa ato mga kapaglaom. And mga kapaglaom, speaking of a prayer, we will now read our first batch of a prayer request and atong hangyon si Kapaglaom Hermie to pray them in a while. Atong sugdan sa pagbasa sa prayer request ni Kapaglaom Biboy Gales, doon na siya ginabati nga fever and of course doon na po siya headache mga kapaglaom. And also we have Kapaglaom Junior Gahano, doon na po siya ginabati nga kanunay nga pag-ubo. So ato siyang i-appeal sa atong mga pag-ampo. And we have also Kapaglaom Orly Avenido nga nag-work siya sa iyang visa on process iyang visa padulong sa South Korea. So ato po nang i-appeal sa atong mga pag-ampo nga magmalampuson siya sa iyang pag-process iyang visa. And of course we have Kapaglaom Libert nga aduna po siya prayer request alang sa fast nga healing. And we have also Kapaglaom Kevin, mga kapaglaom doon na siya eye problem o iyang work application. Ato pong i-include sa ato ang pag-ampo karon. And last we have Kapaglaom Lilibeth, no? Ato po siyang i-appeal sa iyang prayer request regarding sa iyang work application. Atong hangyoon si Kapaglaom Hermie to pray them with us. Mag-amputam, balihog idungo atong mga ulo. Nini nga takna Ginoo, kami mapasalamaton gayod sa imong dakong gugma matag usa ka namo. Nasayod ikaw sa among kasing-kasing ug una-una. Busa Lord nini nga takna amo ikaw gihangyo. Palihog dawata kami nga mga pinasaylo. Dawata kami nga putli Ginoo aron takos kami nga modawat sa imo nga panalangin ilabi na mo tawag sa imong ngalan. Ginoo nadungog nimo ang mga pagyango sa mga kapaglaom namo Lord. Nakita nimo ang ilang sitwasyon. Nasayra nimo ang matag usa ka kasing-kasing. Busa Lord, among isubmit kanimo ang tanan. Nasayod kami nga walay imposibleng butang diha kanimo kun kami magatuo sa among nga pag-ampo. Lord, ikaw nasayod sa matag usa.
Dili namo ma-mention ang tanang mga ngalan. Apan Lord, nakita ug imong nadungog ang mga ngalan sa mga kapaglaom nga nanginahanglan gayud kanimo. Nasayod kami Lord, nga ikaw ang doctor sa tanan nga mga doctors niining kalibutana. Busa Lord, hangyoon namo ikaw palihog, duawa ang matag usa kanamo. Duawa ang matag usa sa mga kapaglaom, dii nagahangyo sila sa pag-ayo sa ilang mga ubo, sa ilang tanan nga nagkadaiya nga mga balatian. Palihog tabangi ang matag usa ilabi na niadto mga nagangyo diin mahimong successful ang ilang mga application ingon sa ilang nga pagpang-apply o Lord bisan unsa pa man sa klase sa ilang gipanghangyo. Lord, palihog tabangi ang matag usa. Nasayod kami nga imong nahimo ang mga butang kaniadtong mga panahon ug nasayod kami nga imong imuon bisan pa man niin nga mga sitwasyon. Ang tanan Lord, imong mahimo kay nasayod kami nga walay laing makatabang kanamo kundi ikaw lamang. Salamat nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo, ilabi na gid Lord magapasaylo sa among mga sala. Kay ang tanan among isalig ug lauman nga madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much for that prayer Kapaglaom Hermine. Moving on sa atong second batch of a prayer request ug atong hangyoon in sa taod-taod si Kapaglaom Pastor Lauron sa pag-pray sa ato ang second batch. Mga Kapaglaom, atong i-pray si Kapaglaom Ivy nga nagatrabaho karon sa SPAC o South Philippine Adventist College. Ato pong i-pray si Kapaglaom Bless Roquillo alang pod sa iyahang fast recovery and healing. Mga Kapaglaom niya si Rosital and her father. Healing gihapon mga Kapaglaom ilahang ipaampo. And we have also Kapaglaom Kennedy Solinap alang sa iyang ongoing healthy living and evangelistic seminar at Promised Land and Blessed Land SDA Church and Metro Jensen West 2 District. So muna ang Kapaglaom ato siyang i-appeal si Kapaglaom Kennedy and of course si Kapaglaom Hilario Polistico alang sa iyahang business capital. Ato pong i-pray alang sa husband of Joy Impas alang po sa iyahang healing. Makapaglaom atong hangyoon si Kapaglaom Pastor to pray with us. Ang saad sa Ginoo mga Kapaglaom dili gyud mapakyas nasayod niya na og atong nasulayan sa daghan na nga mga panahon kung unsa ang gahom sa Ginoo nga nagpadayag sa matag usa kanato. Nini nga kabuntagon dunay saad ang Ginoo pinaagi kang Haring David diha sa Psalms chapter 145 verses 18 and 19. Mao ni ang giingon mga Kapaglaom akong basahon, the Lord is near to all who call upon him. To all who call upon him in truth, he will fulfill his desire of those who fear him. He also will hear their cry and save them. Mao ni ang saad sa Ginoo, tamis og nindot ang iyang saad alang sa matag usa kanato kun kita magapabilin diha kaniya. Ang iyang saad matinumanon siya sa iyang mga saad nini nga kabuntagon busa mga Kapaglaom atong angkunon kana pinagis pagampo niining takna ako kamo dapiton sa pagduko sa inyong mga ulo magampo ta. Among dalaygon og silimbahon nga Dios nining takna sa kabuntagon dako ang among kalipay ug pagpasalamat nga ikaw nagpakamaayo kanamo. Salamat nining panahon diin kami makaduol kanimo diha sa among mga pagampo. Apan Ginoo sa dili pa kami mo adto sa unahan, ako nagampo nga ikaw magahinlo kanamo gikan sa tanan nga kahugaw sa sala. Diha sa unahuna among pagbati bisan ang among mga pagsulti mga binuhatan nga kini mahiuyon sa imong kabubuton. O Dios nining kabuntagon sa pinasahi nagaampo kami alang sa among mga Kapaglaom nga naa sa mga handom nila sa kinabuhi. Kung unsa man ang ilang mga pangandoy Ginoo, ikaw magahatag og katumanan, hatagi sila sa mga handom nila nga sila magatubo dili lang diha sa mahing panglawas. Bisan pa diha sa material ug labaw tanan diha sa espiritu. Akong giampo sa pinasahi si Kapaglaom Ivy alang sa iyang handom sa pagtrabaho sa SPAC, si Kapaglaom
Hilario Polistico. Hinaot o Dios nga ikaw magagiya kaniya. Hatagi siya sa kaalam, kahibalo, sa pagdumala sa iyang giplano nga negosyo nga kini magmalampuson. Ayaw sab hikawi si Kapaglaom Kennedy sa iyang pagahimuon nga evangelistic crusade nining panahon na. Naot nga imong andamon ang dalan sa kalampusan nga daghan ang mga katawhan magiyahan diha sa imong tiilan. Sa pinasayusab ako nagaampo alang sa among mga kapaglaom nga naa sa balatian. Lain-lain ang ilang mga sakit nga naangkon o Dios apan ang imong gugma usara nga maghikap kanila magatandog sa ilang kaayuhan. Si Kapaglaom Bless Ronquillo, Kapaglaom Rostal ug ang iyang pinalangga nga amahan ug si Kapaglaom bana ni Kapaglaom Joy Impas. Hinaot nga imo silang ayuhon sa ilang pag-agulo o kahalang kahapdo sa ilang balatian. Walay butang imposible diha kanimo kung kami magatuo o magasalig tungod kay ikaw wala mautros sukad sa una karon og hangtod sa kahangturan. Salamat nga ikaw nagasaad nga magatubag sa among mga pagampo. Among iuli diha ang tanan nga dungog, pagpasalamat ug himaya pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among manluwas. Amen. Amen. Yes, mga kapaglaom, sa ato ang next batch of prayer requests, mao kini ang ato nga saluhan sa pagampo. So, adunay, yes, mga kapaglaom. So, before that, ato sad ning hatagan og importansya ang kani nga topic before ang ika-third batch ato nga prayer request. The title is Importance of Personal. The title is the importance of personal relationship with God. Yes, Kapaglaom Hermie. Ninot kay atong pagaisgutan karon mga kapaglaom, and we will talk about the nature as teachers human bodies, no? Mga kapaglaom, atong ang quote of the day nagaingon din ha sa Psalm 139 verse 14. And I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your words, and that my soul knows very well. Pipila ba ka nato mga kapaglaom ang naka-appreciate ba kapaglaom Pastor and kapaglaom Hermes ato ang lawas, no? Mga kapaglaom, tingali ang uban ka nato manggod ka na abang dali lang kay ta mo compare, no? Kapaglaom Pastor, ang tendency sa tao nga may pasiya murag indot kay pagkahulmag yan sa iyang naong, sa iya habang lawas mo na ang tendency sa tao mga kapaglaom. Yes. But pipila ba ka nato dire ang naka-appreciate gyud nga kung kinsa man gyud, kung unsa man gyud ang gihatag sa Ginoo kanato, mo kanato pagaisgutan karon mga kapaglaom. And hopefully, by the end sa atong discussion kapaglaom Pastor and kapaglaom Hermie, kitang tanan na gyud ang maka-appreciate kung giunsa gyud kita pagmugna sa Ginoo. Kapaglaom Pastor, gusto mo makadungog sa imong paghatag og introduction ni Daghan kayong salamat kapaglaom Giselle, kapaglaom Hermie. This week mga kapaglaom, we have been talking about kung unsa ang gahom sa Ginoo, no? Yes. Sa atong makita ang kung unsa ang gahom sa Ginoo mismo diha sa ato nga lawas mga kapaglaom mo niya. At times lang dunay mga panahon nga usahay kanabang maluoy ta sa tong kagalingon ba nga nganong ingon ani ra man koy, ha? Nganong ingon ani? Oo, nganong ingon ani man ko sa Ginoo. Pero wala nato palandunga mga kapaglaom nga you are fortunate, ha? Kanang napanalanginan gyud ka sa Ginoo sa daghan kaayo nga bahin kun imo lang tan-awon mga kapaglaom ang ato nga human body, you can learn so many lessons mga kapaglaom. Kay diha sa ato nga lawas na padayag ang gugma sa Ginoo. Yes. And today atong tan-awon ang pipila nga bahin sa atong lawas kapaglaom Hermie. Uni atong tan-awon kung kanabang unsa man ang gidisenyo sa Ginoo, in particular nganong naa man siya, nganong ingon ini ni, nganong ingon ana na. And then we can appreciate the love of God unya mo relate ni sa atong relasyon ngadto niya. That's no? right. Kay kung dili ta mo appreciate sa ato nga human body mga kapaglaom, kanang we cannot appreciate the maker. Dili nato ma-appreciate kung unsa ang gahom kinsa
kang kinsa nga gahom nga maoy nagbuhat sa matag usa ka nato kapaglaom, That's right. Giselle. So doon na kita'y makakapaglaom na pulo, atong pag-isgutan karon na mga napulo ka-amazing body facts, makakapaglaom gani. Ma-amaze kay ko kapag laom Pastor, kapag laom Hermie, kana bitang adunay ka na mga encyclopedia, ginahisgutan dira kung giun sa unsay mga fun facts ba Pastor sa about animals, mga ginamugna bisan ginamugna sa tao. How much more kining gimugna mismo kita no sa Ginoo. Makapaglam atong una paghisgutan. Number 1. Buhok. Buhok. Sa may naalay sa atong buhok kapag katingalahan kining buhok. Kining buhok mga kapaglaom no. Kitang naay buhok no. Swerte kay kapaglaom. Kay dunay daghang mga tao nga kanang one and tayo buhok. Niya. Ambot nga nung giangay man po na sa Ginoo mga kapaglaom nga. Kadtong kasagaran pod kun dili man tanan no. Kasagaran sa walay buhok, angayan po kay sila tanawon. Pero unsa na lang kahano kun ako'y kanang way buhok, wag gyud ko'y angay. Pero Pastor, yes. everything has a purpose baya. Maybe di ba ang atong buhok mag-add up man sa to og pounds or kilo, something like that. So siguro di na gusto sa Ginoo nga mo sobra pa ang ilang kilo. Yes, di ba? Kay ang human body di ay mga kapaglaom no. According to study, ang human body nato dunay kanang an average weight ang buhok di ay pila gani 100 grams. 100 grams mga kapaglaom. Mo nagiingon ni kapaglaom Hermie nga kanang giangay-angay pos Ginoo kay og naay buhok niya basig sobra na ang timbang. Anyway mga kapaglaom, nindot kaayo ang buhok no. Unsa may tuyo sa Dios sa buhok sa ato nga lawas. Unsa man ang buhok kapaglaom, Giselle? Yes. Aside sa mudugang kinig beauty kapag laom Pastor and kapag laom Hermie sa usa ka tawo no kaning ang usahay tan ang lantawon pa daw sa lalaki Pastor kining ang buhok lagi daw sa usa ka babae mo nang dali na kay sila maka-catch ba ma-attract, yes. Ma-attract pero behind ana makapaglaom 9 wonders din hiya that if every strand of our hair daw can support 100 grams and people have on average 100,000 to 150,000 strands of hair. Imagine that mga kapaglaom, no? Dili gud maihap, no? Naihap na diri pero sa kung naibawan, dili gud maihap ang strands sa ato ang buhok tungod agi sa kadaghan. But ingon din hiya that our entire head can support the equivalent of 2 elephant yikes kapag lahong Pastor, no? Ingana siya ka-amazing. Og daghan ka og buhok. Og daghan ka buhok. Yes. Og walay buhok, mga kapaglaom. Well, kini nagpahibalo nato ning grabe ang gahom sa Ginoo mga kapaglaom. And ang saad gani sa Ginoo nga not even one hair nga matagak sa tong ulo nga wa siya masahyon. Nindot kayong saad sa Ginoo mga kapaglaom. So mao na nga atong i-appreciate ang Ginoo tungod sa iyahang paghatag nato beauty. I for one mga kapaglaom, ako dahil sa una kapaglaom Hermie, sa gamay pa ko, wala ko'y buhok. Manantawgon ko nilang upaw. Hangtod nga mitubo ang akong buhok, pero nigpis, mao ni ang akong buhok mga kapaglaom. Inyong makita nga karong panahon na binapilit pa kung hinapay ba. So ingon ana ang ato nga kuan. So nindot kaayo ang buhok. Ikaduha kapaglaom Hermie? Before that kapaglaom Pastor ba, kanang we cannot count our hairs, but God can. Amen. Mo gini Pastor nga walay ni isa sa atong buhok nga wala gyud nakabalo ang Ginoo. Now, let's move on to number 2. Your eyebrows protect your eyes. Unsa nang eyebrows kanang kilay? Atong kilay Pastor. Kilay pilok unsa nang eyelashes man tong. Lashes, yes Pastor. Ang eyebrow. Atong makuan Pastor no. So nasa kilay. Ang atong kilay importante kaayo. Kabantay kag singuton ta. Kabantay mo nga kapaglaom kung singuton mo nga dili siya go directly sa atong eye. Asa ba man siya musangit pa siya sa atong eyebrows. So that's the time nga maka-wipe out pa ta niya na. And siguro ato gid ang nasabtan nga pinaka-importante bisan pa man ang akong kilay usa ka hektarya, wa jud nako na nagikalipay na ako na kay kana nagprotect na sa akong mata Pastor. 1 hectare. And then ato nang itambag sa ato mga kapaglaom no nga if in case gani nga ganahan gyud mo labi na sa atong mga ladies no. Kung ganahan gani gyud mo nga mo add beauty ang kilay,
Ayaw lang po ninyo hutda og kagis po. Dili na to na hutda og kagis kay mao naman ay usurod kapag laom Giselle nga kagison tanan unya tato na lang. Tato kay aron nga wa nay daghan nga kanang ihumag kaligo ditso na. No? Imo ba na kidugayon, Pastor, okay, sa make-up sa babae? Mauna siya ang usa sa part sa lawas sa tao nga gidisenyo ginas Ginoo. Dili aron nga naa na siya diha nga walay pulos kundi duna nay pulos. It adds beauty sa matag usa kanato mga kapaglaom. Atong isunod mga kapaglaom ang atong mata. Atong mga mata kapaglaom Pastor kapaglaom Hermie dako day kinig gamit no sa alang kanato nga usa ka binuhat sa Ginoo. Mga kapaglaom, if the human eye was a digital camera, it would have 567 megapixels. Mga kapaglaom, so grabe gid siya ka. Grabe kahait. Kahait. Oo, detailed kaayo. Yes. Ang ato nga kanang mata mga kapaglaom dili pareha nang kini ato mga cellphone. Pixelated, Pastor, no? Mo yon nga. Kini akong cellphone, Pastor, nindot ni. Pila man na, 60 megapixel na. Pero pila ka pilo ang kaklaruhon sa ato nga katinaw sa ato mata mga kapaglaom. Sumuna nga ato yung ampingan ng atong mga mata. Dunay mga mata nga budlat. Dunay mata nga mga kanang singkiton, lain-lain og klase ang mata. Pero bisag unsay porma sa atong mata. Brown, color blue, fortunate green. kaayo ta mga kapaglaom nga duna tay pananaw. Dili sama sa atong uban nga mga kapaglaom nga unfortunate kaayo ang ilang nga pagkinabuhi nga walay bintana sa pagkatao ang ilang kinabuhi. Yes, Pastor, kabalo ka, Pastor, no? Ako makaingon ko, Pastor, bang halaw, murag, lain man akong mata, pero perfect vision pa ni, it's just dry lang kayo. All right, now let's proceed to number 4. Ears are self-cleaning. Hulo, ears are self-cleaning. Unsa ka na siya? Unsa may naa sa tong dalunggan? Unsa naa sa tong dalunggan? Do na atay airwax. Now remember that your air is self-cleaning because, unsa may naa? Your air is self-clean because of one thing, our airwax. Airwax. Yes. Atuli. Mag-brown na Pastor. Pero dili pod ba maayo nga ato na lang pabayaan pirmi ang atuli diha nga. Abi ninyo mga kapaglaom inigbagtok anang atuli bitaw no? Maglisod kag kuha unya mugahi na siya. Unya mura na siya bato. Makakwarta ang doktor nato. Muadto man tas doktor kun kay kana manggod siya ang atuli kun dili nato na siya kanang limpyuhan pod ang atong dalunggan mo bagtok na siya muali na sa ato ang dalunggan niya maglisod ang atong pagpaminaw pod. Pero katingalahan kaayo mga kapaglaom ang ato nga dalunggan. In fact, ang atong mga physically challenged nga mga kapaglaom nga wa sila'y kanang maayong pagpananaw, ang ilang ginahimo no hearing. Hearing. Just imagine mga kapaglaom si DJ pagsaka niya diri sa atong studio, pagsulod yun niya sa pultahan, yun siya, oh, there's an aquarium. Ngano nakakita sa aquarium mga kapaglaom tungod kay iyang nadunggan ang kanang bubble ba gikan sa tubig. Siya, oh, there's an aquarium. Exactly, doon ay aquarium ang ato nga labi mga kapaglaom. So ingon ana, importante kayo ang dalunggan mga kapaglaom, and let's take care of our ears. Yes, daghang salamat kapaglaom, Pastor. And another fact sa ato ang bodies makapaglaom that babies breathe differently. Makakuan ko ani Pastor. Makarelate ka. Makarelate ka. 5-month-old baby na higit sila. Ingon gani din ang mga newborns daw have the ability to breathe through their nose at the same time gasup-sup sila kapag laong Pastor kana sigurong time nga magdede sila magtutoy nga lisod biya na Pastor nga ginhawa silang nose tapos busy pod kay ilahang baba. Correct. Nga dili mahimo sa adult. Dili mahimo sa adult. Yes. So amazing kayo mga kapaglaom and gidisenyo kina sa Ginoo alang ang ato ang mga kita nakaagi man kita nga newborn ta no alang sa mga newborn nga mahimo nila ang imposible as adult pa. Kay kun mahimo nato na kapag laom Giselle nga muginhawa ta at the same time ang atong kuan nagsupsop ta murag wa ta motubo ngadto sa pagka newborn gihapon. Naagi hapon ta sa
bata. Well, ang sunod mga kapaglaom, ang ato nga kanang ngipon. Ngipon. Katingalahan gid itong ngipon, ha? Mo na nga ato yun ning atimanon, atong ampingan ang atong ngipon mga kapaglaom tungod kay kini maoy maoy mo entrada ang atong baba nga diha ang atong ngipon mo nang entrada sa atong pagkaon nga mohatag og kusog, mohatag og kanang nutrisyon, maghatag og vitamin sa atong tibuok nga lawas. Next is makapaglaom mo padayon kita sa unahan or sa doon na patay pipila nga pagahisgutan, doon na patay sa atong heart, sa atong stomach, and naa pa hantod sa number 10. Makapaglaom after this music video atong pagapadayonon ang ato ang anindot kay nga discussion. Let us watch this. Your love is more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forever. Before creation you knew my name. You form a life in your hands. You breathe in me and I came to life. You heard my voice when I cried. You put a touch in my fingertips. You put a song on my lips. You touch my eyes and I see the world. My ears to hear your word. Your love is more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forever. Sometimes the future seems so unsure. Sometimes my heart is afraid. I draw my comfort from knowing you. Lord, you are my friend. Your love is more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forever, more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forever, more. Thank you so much. Nanindot kaayo nga mensahe sa awit. Now, samtang kita magapadayon mga kapaglaom sa ato nga discussion, atong pahisgutan nga ato din kasing-kasing kapaglaom pastor and kapaglaom hermit. It works twice as hard as the leg muscles of a sprinter. So grabe siya ka. Kusgan kaayo, grabe ka workaholic kusgan. kay ato ang heart, no? Unya ang heart is considered to be the most remarkable pump on earth, Wow. mga kapaglaom, ha? Mao na nga alang sa katong mga ulitaw, ha? Mana naikanta nga please be careful with my your heart. Di ba? Dili lang ang kasing-kasing ang pagbati excuse me, sa atong mga hinigugma, bisan ang atong kasing-kasing mismo. Okay? Yes. Walay undang sa pagpump, Pastor, no? We are talking about literal heart, mga Yes. kapaglaom, ha? Kanang organ, yun nga. Not just the feelings. Oh, dili lang ang feelings. Kay, actually, when we talk about feelings, dili sa heart, it's in the mind. Mind, Nana sa yes. mind, mga kapaglaom. So, ang kining kasing-kasing ato, yun siyang ampingan kay, mauni ang nag-distribute sa tanan nga mga
tanang dugo ngadto sa tanang mga ugat. Unya na pag gagmay sa ugat. Yes. Kanang gitawag nato ugating. Katong mga gagmay gyud kayo. Mao na siya ang mo distribute sa kanang dugo sa Blood. tibuok nato lawas. Yes, and we also have here our stomach pastor. Kapag laom, Giselle, ang kapag laom pastor na, your stomach can digest a lot more than just food. Imagine. And our stomach ba, grabe gid ang acid, no? Imagine can melt metal. Yes, Pero giunsa man sa Ginoo gitwist niya, ato rang matolerate kay tungod ang Ginoo andam gayud nga Amazing. grabe gid ang Ginoo mo tabang sa dili nato kapaglaom. makuan ba? Dili nato dili matugkad sa human mind bitaw ang kung giunsa pag-engineer sa Dios ang ato nga lawas. And yet daghang pagyahapon sa mga tao ang dili mo tuo Ginoo. Okay, yun ana. So ang atong tinai, mga kapaglaom, ang atong tiyan ang atong tinai, kuyaw kay na siya, mura lang og kumot-kumuton ang pagkaon ana, pero ang chemical nga kanang gina-excrete sa kanang lain nga organ maunay muhilis unya pinaagi sa iyahang movement bitaw kanang murag if I'm not mistaken ang kanang murag peristalsis ba to nga movement sa kuan no maunay mo digest sa pagkaon nga mahilis siya unya ang atong kinaon inig gawas ana inig hugaw inig tan-aw na tustong hugaw di naman mao nga atong kinaon nganuhan gihilis sa atong atiyan. Yes. And we have number 9 mga kapaglaom is ang ato ang Pinky Packs. Kani bang kinatumyan? Yeah, kumingking. Kumingking kana, no? So kung wala data kung mamalus natin na atong kumingking, we will lose about 50% mga kapaglaom sa atong hand strength. And kinalasan is our tongue print, no? Oh, nari ko na ato ang dila di ay. Yes. It's just like our tongue Oh, pastor. lain-lain di ay ang atong dila mga kapaglaom. Lain-lain siya og kanang tongue print, no? Nga katingalahan kayo sa tibuok nga kalibutan, pila ka bilyon ang tao lain-lain ta og dila. And yet, mga kapaglaom, mao ni atong timanan. Ang dila hatag ni sa Ginoo aron atong gamiton sa maayo aron nga makapadasig mahimutang panalangin ngadto sa atong sikatan. That's right. So much with the wonders of our bodies makapaglaom ang 1 Corinthians 12 verse 14 nagaingon, for the body is not one member, but many. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body. So, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is therefore not of the body? So if the whole body were an eye, where was the hearing? And if the whole were hearing, where was the smelling? No, gibalanse gyud ay sa Ginoo kapag laom pastor kapag laom Hermie nga dunay makadungog. Yes, kapag laom Giselle. Dunay makakaon, dunay makasimhot and uban pa. Tanaw ra gud kung sa katingalahan ang ato ang human body mga kapaglaom. Walay superior nila. Yes. Walay superior They nila. all work together. Kung tuhod ka, dili pod ubos ka. Kung dili kabahin ka. Kung kining aping ka, dili pod labaw ka. Kung dili kabahin ka sa totality sa human body mga kapaglaom. Right. Ingon ana ang ato nga lawas gidisenyos Ginoo, no? In fact, kini nagtudlo nato og leksyon mga kapaglaom, lesson number 1, that every individual in his and her uniqueness is an integral part of the human and heavenly family. So we are one big family mga kapaglaom. Kamong naa diha sa inyong panimalay, you are part of our family. Unya sila dito sa lain nga bahin sa kalibutan, kabahin kato sila sa pamilya sa Ginoo. Kitang tanan regardless sa ato nga social status, sa ato ang kanang naabot sa kinabuhi, ang ato ang panglawas, kitang tanan kabahin ta sa dako nga pamilya sa Ginoo. And with that, mga kapaglaom, kini nagpahinumdom nato nga kanang angay ra tanan. Okay, magbinati ay ta. Magbinati ay ta nga mga igsuon ni Kristo diha sa usa ka lawas. Maingon nga ang matag bahin sa tong lawas dili labaw, walay ubos. Kita usab mga kapaglaom managsama ra tupong ra atubangan diha sa Ginoo. Regardless of the sizes, pastor, no?
regardless unsa ba na diya kapaglaom, Giselle, pariho ra gyud. We are part of a whole. Now, lesson number 2, everyone, every person, whatever his or her status or position may be, is to be treated with honor and respect. I remember, That's Pastor, right. every morning, sa jud kay ko mo nag-school, muna isabi ko, it's a big slap on my face kung malate ko sa church. Kay sayo kay ko matug trabaho, grabe. Early, mga 5-something na anak ko niya, 7:30 pa biya, kay ganahan ko nga maset akong mind, nga mo klase na. So ang nahitabo, so sayo man kayo, lami pa kay kong pag-greet, ana, good morning, Chief. Good morning. Sa una man misapod nga, dyan kanang murag, mag-help sa mong school, mag-clean. Early sad kayo, good morning, Tay. Nakakuan ko ba, kula kanindot day kayo nung, bisan pag sa unsa nga klase, sa unsa nga trabaho nga naa ka, unsa nga posisyon naa ka, you will be high rank or whatever, kung maayo ang imong tinagdan, ingon ana giday dapat ang pinakanindot para sa Ginoo, nga nindot atong treatment sa matag usa. That's right. So, ang lesson number 3, mga kapaglaom, no one lives for himself alone. Every person is part of a family. Ato Very good. Yes. Ato hinumduman kapaglaom Pastor and kapaglaom Hermie nga kitang tanan dunay kabahin gyud din haasa. As a big family din haasa atubangan sa Ginoo. So wala gyoy kana bang mas labaw siya, mas ubos siya, naara siya sa tunga-tunga nga side. Apan kitang tanan, very significant, no? Dinhaa sa tubangan sa Ginoo. In the church ministry, mga kapaglaom, kitang tanan dunay dako nga kabahin. O kitang tanan, nahiusa dinhaa sa Ginoo. And number 4 nga lesson, mga kapaglaom, we are to do our God-given duty with fidelity and faithfulness, and seize every opportunity to minister as working for the Master and for the salvation of humanity. Pastor, Amen. gusto na mo elaborate pag mo para mas masabta nato. Okay. Nindot ni mga kapaglaom, no, naghisgot man gyud ta karong nga buntag mahitungod sa human body, no, nga kanang fortunate kaayo ta nga kita nga dili physically challenged nga ang Ginoo naghatag nato og maayong panglawas. Yes. Makalakaw ta, Yes. makaistorya ta, Istorya, makadungog ta, makadungog. makatan-aw, Yes. unya makapahiyom ta. Unya nindot ang ato nga kinabuhi, unya inyo bang ginahuna mga kapaglaom kung unsa ni kadako nga gasa sa Ginoo diha ninyo? So kini nagpakita nga again regardless of your status sa kinabuhi, ang Ginoo nahigugma o nag-atiman gyud nimo mga kapaglaom. Busa dili gyud nato bation nga kana bang ubos rata wa tay bahin sa kanang community o diha sa pamilya. Talking about talents, mga talento nga gihatag sa Ginoo diha nato. Yes. Unsa man nga talento ang naa diha nimo, ayaw i-compare kapaglaom Hermie ang imong kagalingon ngadto sa uban, no? Kay dili pod mahimo nga tanan na lang nimong hunahuna naa diha nimo. Okay? Kay kun ang tanan nga nimong gusto naa diha nimo, unta may ko moawit, may ko mosulti, unya maayo ko muwali, unya may ko mo crack og mga jokes, unsa na lang, di ba? Unya Multi-gifted. kanang gusto ko nga bright kayo ko, ingon ana, dili pud tanan ihatag na sa Ginoo diha nimo. Ha? Kay ngano man unsan man imong pangayoon sa Ginoo kung ihatag tanan sa Ginoo diha nimo. That's right. Dili na ka mosalig ngadto niya. Diha na lang sa imong kagalingon kay naa na tanan nimo. Yes. Dili man pud ka Ginoo. Kay walay usa nga nagkinabuhi nga sama kang Gini Hesus dinhi ninyo taa. Wala mga kapaglaom. Siya ra nga perpekto, maayo, mahigugmaon sa tanan niya nga gawi sa dinhi pa siya sa yuta. Busa kini nagpahinumdom mga kapaglaom nga kung unsa man ang imong makuptan, ha? Unsa may naa nimo? Kamaw kang muluto? Palambuan na siya, ha? Unya maayo ka mo istorya, gamitan na siya. Yes. Ha? Exercise. Kanang dili aron nga ang panimalay sa Ginoo magkagubot. Kung dili gamitan na siya aron nga maghiusa ang mga katawhan sa Ginoo, imong talento. Maayo kang muluto. Ayaw pagluto para lang sa imong kagalingon. Pagluto pud para sa uban kay aron nga makatilaw pud sila sa imong kanang luto. May kay ka, bright kay ka. So mahimo na siyang contribution nimo as a whole diha sa panimalay sa Ginoo. You can do something mga kapaglaom aron nga ang atong panimalay, ang panimalay sa Ginoo magmalipayon, magmadasigon, mulambo, no? Unya makabaton og panaghiusa, gugma diha sa taliwala. Busa
kanang human body nga imong naangkon kung unsa man naa nimo, it's either you are well or physically challenged, atong daigon ang Ginoo niana mga kapaglaom tungod kay mao kana ang iyang kabubuton alang sa matag usa kanato, and you can do something better alang diha sa household of faith sa Ginoo unya diha mismo sa inyo nga panimalay. That's right. So in other words, di ay mga kapaglaom kung asa man nato makita nga kita makatabang, or asa man nato makita nga kita mas effective, no? nga binuhat din sa Ginoo, or atong ma-exercise ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo ato kanang ipagamit mga kapaglaom o gamiton din labi na gyud sa ikaayo sa atong isig kataw, ikaayo nato mga kapaglaom. Ayaw kalimot ang pagpasalamat uli din sa Ginoo sa mga gasa nga gihatag din kanimo, no? Ayaw kalimti gayud mga kapaglaom pastor, kapaglaom Hermie, nga pasalamatan ginato ang Ginoo sa unsa man iyang gihatag kanato. Pastor, do na kaiduga. Yes, kapaglaom Giselle o kapaglaom Hermie. Mga kapaglaom do na magyoy daghan nato no nga kanang napanalanginan o kanang talento, kanang beauty, okay? Let's stay kining humble lang yun. Dili man po na kay ato na naangkon nga ato nang ipagarpar. Ipanghambog na to na. No. Through your beauty, through your talent, atong pasalamatan og daygon ang Ginoo. Sakto bitaw gid pastor ning kagani pastor no nga dili gid nato ipanghambog dahil kay di pud pwede nga ihatag sa imong tanan kay basin niya mabot ang paano nga mudako na imong ulo. So mga kapaglaom, ani nata sa ato ang batch 3 of prayer requests. We have here kapaglaom Miana Maandig, her physical and spiritual health, ato siyang tabangan sa pag-ampo. At si kapaglaom Hannah Lucero, iyang mental illness. Jemarie Sanchez, iyang stable job. Ni Jemarie, we have Jemarie Sanchez nga makaangkunaon niya siya sa iya nga trabaho nga iya nga gipangandoy. Atong hangyon si kapaglaom Giselle sa napade mga kapaglaom si Mena sa iyang nga healing. Hangin nato si kapaglaom Giselle sa pag-ampo. Let us pray mga kapaglaom. Our ever gracious and marvelous God, Heavenly Father, we would like to praise and honor you, O Lord, especially for this beautiful Sabbath day nga among naangkon, nga gitinguha sa tibuok simana, nga ikaw amuhang makauban, ikaw amo ang istorya sa amo ang lain-lain nga panginahanglan. Ginoong Dios, nasayod ka sa among kasing-kasing karon. How we long to be with you, O Lord, and how we long that our agonies, our problems dinhi sa kalibutan hapsay Ginoo, ug mawagtang kini inubanan sa imong paggiya ug pagtabang. Ginoong Dios, hinaot nga imuha kaming panalanginan ingon man sa amo ang mga kapaglaom nga adunay lain-lain nga mga problema sa ilang kinabuhi. Ginoong Dios, ako ang idala dinha sa imong atubangan si kapaglaom ni Ana Maandig alang sa iyang physical ug spiritual health condition. Ginoo, nasayod ka sa iyang panginahanglanon, how she struggles day by day, and hinaot niya imuha siyang kuptan, imuhang ipatagamtam kaniya nga ikaw haduol lang yun, anaa lang yun ka sa iyang kiliran, ug imuha siyang tabangan kung diin man siya nakasinati og kalisod karon. Ingon man Ginoong Dios sa pag-ampo ni kapaglaom Hannah Lucero sa iyang mental illness, ug ingon man si kapaglaom Mina alang sa iyang complete healing. Ginoong Dios, palihog tabangi sila ug ipatagamtam kanila ang kanindot sa imuhang gugma, ang kanindot sa imuhang grasya. Ginoong Dios, ayuha sila ug hinaot nga ilaha pong mabati ang nga ikaw haduol lang adto kanila. Ginoong Dios, kami po nagaampo sa pag-ampo ni kapaglaom Jemarie Sanchez alang sa iya nga pagpanarbaho nga aduna siya stable job. Ginoong Dios, nasayod pud ka sa iyang pagpaningkamot sa matag karon ug unya, and you promise that we will be still and know that you are our God. So Ginoo, amo ang gisalig
ug gituboy ang tanan namo mga surilan, mga problema nga nagkalain-lain, labi na nga mo ang mga balatian physical, spiritual, mental, and financial. Ginoo among gituboy ang tanan dinha kanimo with the hope nga ikaw hatag og solusyon ni ining tanan. Ginoong Dios, thank you so much for answering all our prayers. For we ask all this in the loving name of Jesus, our Lord and Savior, we pray. Amen. Amen. Alright, so thank you kaayo kapaglaom, Giselle. Praise God. Yeah. Dako kayong panalangin diin makahimo kita sa pag-ampo sa tunga mga kapaglaom. And we are now with batch 4 of our prayer request. We have from Tiana Oranza nga maapil sa ato nga prayer request. Grabe gid no, daghan po mga kapaglaom diin nangandoy sad nga maapil sila sa ato nga mga pag-ampo. Ma-select siya sa umalabot nga umaabot October 19. Oh. Ug si kapaglaom, yes, from Julianne Britannia, saya nga, for healing for Sabana daughter admitted at Adventist Hospital. And from Dalit Torrenueva, naghangyo siya sa iya nga Job application, yes, job application sa Canada. Nga maayong successful ang iya nga pag-process. And from Louie J. Brioso, atong usa ka paglaom nga maabtikon din sa atong studio sa iya nga licensure examinations for electronics engineering this October 22. Yes, atong hangyoon si kapaglaom pastor sa pag-ampo. Yes, mga kapaglaom, mag-ampo ta pa sa dili pa nato doolon ang presensya sa Ginoo diha sa mga pag-ampo. I would like to share to you another promise dinhi sa balaan nga kasulatan. Sinulat ni San Mateo kapitulo 10, mga bersikulo 29 ngadto sa 31. Mao ni ang giingon mga kapaglaom, nindot kayo ni siya nga saad sa Ginoo alang natong tanan nining buntaga. Akong basahon nga nag-ingon, are not 2 sparrows sold for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from your Father's will. But the very hairs of your head are all numbered. Okay? Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows. Nindot kayo ang saad sa Ginoo, naghisgot ta karong buntaga mahitungod sa human body, no? O niya gipahinumduman ta mga kapaglaom nga ang kining buhok sa atong ulo bisan gamay siyang kabahin, and yet ang Dios nagpakita siyang concern sa matag usa kanato nga walay bisan usa ka lugas nga mahulog sa atong buhok nga wala siya masayon. Kung nasayod siya sa buhok nga daw alang nato walay bili, unsa pa kaha ang imong pagbati, ang imong hunahuna, ang imong mga pag-antos ni ining buntaga mga kapaglaom. Busa ato ning itugyan sa Ginoo uban sa ato mga pag-ampo, atong iduko ang atong mga ulo. Ginoo og dalampana namo nga Dios sa langit, ninintak na sa kabuntagon, dako kayo ang among kalipay ug pagpasalamat nga among nabatnan ang imong mga saad. Nagpahinumdom ka kung unsa kadako ang imong gugma alang sa matag usa kanamo. Ang imong gugma nga mas habog pa sa langit, mas lapad pa nining yutaa ug mas lalom pa sa bisan asa nga dagat nining kalibutana. Dili gyud masukod ang imong gugma namo nga bisan kami masalaypon, imong gipadala ang imong bugtong anak, iyang gibiyaan ang harianon nga trono na naog siya nining kalibutana, miipon kanamo aron nga mahimo siyang sulundan, mahimo siyang sumbanan sa tanang maayong buhat ug pagkinabuhi. Dako kayo ang among kalipay ug pagpasalamat nga kami walay pulos apan imong gitubos. Nining takna sa kabuntagon Ginoo, kami nagaduol na usab diha kanimo. Uban ang pagpaubos among kaugalingon. Aron nga ang tananamo nga mga pag-ampo, pagpasaylo imong dunggon. O Dios, sayri usab ang among mga pagbati nining taknaa, ang among mga hunahuna. Kung ugaling wala mahisubay o masintro diha kanimo, badlunga og pantuna kami og ipasubay ang among kinabuhi diha sa maayong kinabuhi ni Kristo. Og nining takna sa kabuntagon sa pinasahi, ako nagaampo alang sa among mga kapaglaom
nga naa sa balatian. Naa sila sa kalisdanan. Hinaot o Dios nga dili nimo sila pahubsan. Sa kusog, paglaom, ayaw sila kulangi sa ilang financial nga panginahanglan nga magsustinto kanila sa pagmasaligon diha kanimo. Panalangin usab ang among mga kapaglaom nga naa sa kining panginahanglan sa hunahuna, sa kaalam ug kahibalo. Ilabi na sa among pinalangga nga kapaglaom Louie. He will be taking the engineering board exam comes October 22 o Dios. Hinumdumi siya. Ayaw siya kulangi. Atagi siya mayang panglawas. Nga ang tanan nga mga butang nga iyang natun-an sa eskwelahan o diha sa review center, makahinumdum siya o makatubag siya sa tanang mga pangutana o mao kini ang mahimong tulay alang sa iyang kalampusan. Panalangin usab ang among mga kapaglaom nga naa sa krisis sa relasyon ug diha sa panimalay. Tingali ang uban nga mga miyembro sa ilang pamilya wala pa sa pag-alagad. Hinaot nga ikaw magabugkos kanila diha sa usa ka paglaom. O Dios, kami nasayod nga ikaw hapit na moanhi nining kalibutan na pandaghan kanamo ang dili paandam. Nagaampo kami nga ang Espiritu Santo magapuyo sa among kinabuhi. Magahatag kanamo og kusog taliwala sa among kaluyahon nga kami magbadaugon sa among pakigbisog, pakigbugno matag adlaw sa unodnon namo nga kinabuhi. Ayaw itugot nga kami madala sa litag sa kaaway apan kami nagasalig sa imong Dios nung gahom nga pinaagi niini kami magmalampuson ug magmadaugon sa among Kristohanon nga tinguha. Salamat o Dios nga nining kabuntagon imong ablihan ang tabuanan sa among ang tabuanan sa langit sa pagdungog sa among mga pag-ampo. Kinintanan na among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Kapaglaong Pastor, for that prayer. Thank you so much, mga Kapaglaong, for joining us in prayer as well. And kung doon na pa mo'y gusto nga ipadala ng mga prayer request, makita lang man sa ubos inyong mga screen ang ato ang hotline numbers, mga Kapaglaom. And also, you can message us via Facebook or Messenger sa ato ang Facebook nga account, Let's Pray Pilipinas, mga Kapaglaom. Now, in conclusion, sa ato nga nindot kaayong ang gisgutan kaganina, mga Kapaglaom, atong hinumduman that you are an integral part of your family, of humanity's family, and of God's family. And you are His unique creature, blessed with wonderful gifts. Use what He has given you to bless others and bring honor to your Master. Mga Kapaglaom, wherever God has called you, whatever your status at the moment may be, whatever your function may be in the workplace, where you are assigned to labor in, remember that you are important. Your work is important. Do your work with fidelity, and God will crown your effort with success. Every single thing you do in the work matters. You are part of a beautiful whole. As you perform your duty with nobility and faithfulness, you are also bringing honor to those who are working with. And though your effort may not be recognized and seen, remember, He who is the head of the body, Jesus Christ, keeps a faithful record of your effort. That's right. Again, mga Kapaglaom, thank you so much for joining us. And di nato kalimtan Kapaglaom Pastor at Kapaglaom Hermie, no, ang pagpasalamat kanunay sa Ginoo, whatsoever gift, no, sama sa mo ang gisgutan kaganina sa na-mention po ni Pastor, whatsoever gift nga iyahang gihatag din hiakan nato, and we believe nga kung unsa man ang gihatag kanato doon na gini kituyuan, doon ay purpose Kapaglaom Pastor. Amen. No, basin doon na pa kaiad Kapaglaom Hermie, Kapaglaom Pastor, before we end our program. Yes, mga Kapaglaom, kung doon na mo'y mga request pa sa mga pag-ampo, keep sending them. Humanin na atong programa, atong dalon ka na sa atong mga pag-ampo, Kapaglaom, Giselle. Yes, mga Kapaglaom, ato hinumdaman that we are God's amazing masterpiece. Amen. This has been Kapaglaom Giselle, reminding you that God shall supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. You are an integral part of God's ministry. This has been Kapaglaom Hermie, encouraging everyone to draw near to God, and He will draw near to you.
use your unique God-given gifts to lead more people to God's family. This has been your kapaglaong Pastor Limuel Lauron saying, let's pray without ceasing. Kami inyong mga kaabag sa pagampo dinhilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.